insignificant lang ito. Wala naman ito talagang no big deal. Except that Julieta Lopez, attorney, is ilumad. So, baguba yun eh. Ibagubo. So yung mga bagubo stretching from dito sa Baguio, Kalina na hanggang doon sa Marilog, Manobo, Bagubo, puro ano yan sila eh. Halos pareho ang tribal ano. So lapit sila sa akin, nagtatanong kung bakit nakita nila sa TV. Hindi naman alam nila nung ano, mga lumad yan eh. Wala masyadong pinag-aralan. Kita lang nila kung bakit daw si Suleta na gano'n. Eh, sinabi ko, gano'n na nga nangyari. Proseso yun ng gobyerno. Huwag na muna kayo mag-init ng ulo. At maliit na bagay yun. Total ginagamot naman. So sabi ko na total na naman si Inday, nandoon si Bato, nandoon si Bongo. Palit-palit sila bantay kay Liz Sorieta. Yun lang ang ano ko, ang iparinig ko lang rin sa lahat ng mga lumad na bagubo sa buong Pilipinas na sa bagay, yung kayong nasa lowland areas na intindihan na ninyo. Proseso yon ng Kongreso. We cannot question their authority. May investigation eh. It's just too bad na ganun ang nangyari. May bright lang isa na abogado kasi ang tatay ni Julieta si Fiscal Lopez noon, kasama ko sa prosecution. So, yung mga pinsan-pinsan nila mga abogado na anak nagtanong sa akin na bakit daw na at one point yung sa gabi na yun, there was an order coming from the Quad sa Congress na dalhin si Suleta sa Women's Correctional Institution na hindi naman daw kriminal. Sabi ko, tama naman siya. Yun kasi ang gusto niyang malaman sa akin. Sabi ko, wala pa akong sagot kasi hindi pa ako napunta ng Maynila. As a matter of fact, nagtawag ako ng kausap si Congressman ko ba? Nagpagpatulong ako kay Congressman Alvarez na maghingi ng anong mapulot ko na tulong doon kung bakit nagkaganon. Kasi si Suleta daw was not a criminal. Alam mo, ang practice, kung ang Congress, ang contempt is not a crime. Yung contempt is just a measure for the orderly conduct of congressional hearings. Or during the plenary, kung may nagawa ka doon na disturbance or yung disorderly conduct, they would put it that way. Palabas, may pa raw na bakit dalhin sa prison correctional kasi hindi naman daw kriminal. Sabi ko dapat
Congress, sana, doon may detention center sila. Kung wala, nagbakante sila. Bakit daw papasukin ng jail? Sabi ko, hindi naman may pero yung mga bagubo are sporting wound in their hearts. So, yan ang ko na hindi naman ito nakapalibot yan doon sa Pati Norte ang mga bagubo kikinig sila. Wala pa naman tayong matanong, pero hindi maliit na bagay masyado yan para sabihin mo ng gulo. Wag. Alam ko yan kasi na presidente ako. Yun lang, hindi ako magdagdag kasi i-reserva ko muna yung akin. Kay Inday, wala yun. Inday, kaya niya yan. Insignificant pa siya doon yung kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Hindi talaga mapakulong yan. Kasi patayin mo yan, mag-uwi ang Davao yan. Wala yan. Hindi ako I'm more concerned doon sa kaso ni Zuleika. Kasi she might have suffered a heart attack. Kasi yung pain sa likod pag too severe. Pag ang heart attack kasi the symptom can start sa yung masakit masyado tapos nagsusuka ka. Heart attack yan. Hindi kumakain eh. Pero yung sa Congress, wala muna akong wala akong pag-usapan pa namin how not to pinag-usapan namin ngayon ni Martin Delgra pati ni puro kami abogado is how not to destroy a republic. So we can entertain question pero hindi ako muna makialam doon. President, yung sinasabing threat daw ni Vice President binata man yun. Ako, utro na itong PSG patay. Siyempre, pagka ganong init ng, sino ba naman hindi mag-init ng ulo? Alam mo si Inday. Pero si Inday, siguro, may nagsabi sa kanya, so, who is vice mayor? You or Inday? ano? Sinong mas isog sa inyo? Ikaw o si Inday? Yun ako, isog, yung lang mag-movement ang isog. Maisog yun. Ako retired na ako, sabi ko, wala na ako. Ikaw si Inday? Ako, I have full faith kay Inday. Kaya niya yan. Anak ko yan kilala ko. Kaya niyan. Pero, one thing is clear, yung direksyon ng administrasyon, doon talaga sa amin. So, ano ang magiging logical conclusion with everything that is happening now? Is BBM going to suffer the same fate as his father? I do not. That it remains to be seen. Mayor, is it not a good idea for Vice President Sara to just answer the questions that are
are being posed by... Nag-a-answer nga ng question sila eh. Yung quad man hanggang sira. Yung how did she... Yes, pina-explain nga niya muna yung ano niya. Kasi hindi pa tapos ang COA. Kaya niya sinulatan na huwag mag-entertain, magkuha ng papel kasi yung documents are with COA. So that if COA would, 6 months yan eh, if COA would be asking additional documents, hindi sila magkandarapa, maghanap kasi nandyan na lahat. Iniimbestiga na nga eh. Eventually, mag-testify yan siya. Pero yung mga documents muna, hindi yung trabaho ng... May mga nag-comment ako sa social media na full power na lang daw po. Wag. Alam mo, dumaan ako pagka-presidente. Not for anybody, not for anything else. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man yung threat, patay-patayan. Pati itong lukulukong Malacanang, ang problema, yung isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon, si... Ano? Alam mo naman yan, hindi namin kaya yan. Sino naman? Gusto nila ipalabas na palalabasin mayor na nagnakaw ng pera si Vice. Yeah, wala pa nga audit eh. Gusto na nila palabasin ganon. Tama yung kay Inday. Because according to her, sabi ni pasensya ka na dyan, kaya ikaw yung forerunner sa presidency. Gusto ata na ni Martin maging presidente. So, hindi naman masama. Eh, ayaw ko magsalita because everybody has the right to dream. If Inday wants to be also, she can also dream. So, wala tayong ano dyan. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, yung may pambayad ka, depende sa ano mo, category yung rates mo. Kung ibang iyo, dividido ba talaga na full o paglabas mo, wala ka ng bayaran. Yun ang ano noon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat utang inestapa yan. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng ano? And even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun. Pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pa-opera ka. Ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang ang nawala. 27 na lang ang natira. Paano yan? Hindi man maano ng Kongreso. Ang atin is, bakit nila pinakialaman? Pero Mr. President,
if you see that it is really, may estafa case, na yan, ang problema ganito, if we're going to file a case sa court, but the justice system, the court is a government unit. No, di court ang pumapasok ang Supreme Court. Kana hihintuan nga na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, fiscal ako, ang alam mo, minalbers nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the 89, 29 na lang. But can we say, Saan ang pera namin? Ano, ibalik mo, wala mong pera. Maghiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, ano yan, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Oh, may tag 5 mil kayo ngayon. Kita ko sa TV ko. Pera natin. Sus Maria Josep Ginoo Romualdez. Awa ka naman sana sa amin. Yung 89. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa ito ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Kami sa namin. Sa mga trabahante yan, mag-housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloan, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ang SESS, kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Para sa mga empleyado. LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya yang sa sundalo, pati yung retirement nila patayan. Given all these predicaments, sir, you have the legal basis on the issue in mind. Okay, mayroon na. Legal remedies in your mind to Meron na. Lahat ito, the example yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan, what is left from the original nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. but they juggle. Foreign borrowing. Wala na silang majagol dyan. Ano ba jagol-jagol? Tignan mo. Bakit ang majagol? They transfer it, diba, from private to government. Hindi na ito, hindi na kailangan i-jagol. Andiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? They would spend it. Ayuda. Hindi na may jagol mo yung ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking Meron, loans? it is, tignan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth ngayon. So, para magkaroon tayo ng predicate of how to go about. They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation from PhilHealth to the Quadcom and Tignan ko lang. hearings.
kung ano ako Mass mobilization of people. People power for that. ang alam ko ang sinong pupunta lang doon, ikaw pati ako, bakit ka mag Doon na sir, no? alam ko man ang walang pupunta doon. Why? Magmas movement ako, tayong dalawa lang. Sir, ano sila sir na nawala na daw itong the magic of Duterte crowd? Magic, wala na. Matagal na yung walang magic. Sinabi ko, retired na ako. But when you Hindi say ko na, I do not need to be on the front or at the back or on the side. Retired na ako. Ang rating ko, baski ilagay mo ako dyan sa 1 to 10, mamili ka, 2, 3, 4, 5, 9. Wala na ako. Ano bang Duterte magic? Ano, no? ikaw lang Wala may na ako. crowd. It's only your word that can compel people to come together and raise the common voice. Istorya lang yan, media, kaya ganun. Ganun ang ginawa ko noon, wala man lagi. Di ba? Tulo. Okay. So when you say that, it's the other way around, no? The history of the Duterte leadership in Davao says, pag sinabi mo yan, iba yung nangyayari. Pag sinabi mo wala. Wala na. Ang tao, hindi na nakikinig sa akin yan. Kasi wala na akong power, matanda na ako. Nagkakay na ako, kaya the last time ako nagmotor, hindi ko na talaga kaya. 7 months ago, nagmotor ako uli. Kalakad pa man ako ng husto. Nung natumba ako, may kunting crack na dito. Ayaw ko na rin mag-opera. Kaya palitan man ang kneecap. Sabi ko, pagkatapos sabi ko, ano do, mag-cane pa rin ako. Oo, mag-cane ka. O di, ayaw na lang ko operahin, mag-cane na lang ko. Sugar cane na lang kaani. Natumba ako mga 7 months ago. Kaya ako, okay pa man sana ako. Tatawa, hindi pa ako hindi ako rin inutil. Ang masakit pa, kaya nga nagmotor ako ng magaan. Yung 600 lang, 800 kasi ang 1,000, 1,100. Yung Honda na blue na wala pa, matagal na talaga. Pag ko, hindi ko nabawi sa Sir, given the situation na may perceived na problema between the Duterte and the Marcoses camp, ano yung advice mo sa mga tao who are wanting and who needed to hear your voice, to bring back the people together? To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako, punta kayo kay Marcos. Hindi kami nakipag-contest kay Marcos. Never. Wala kaming bilyon, trilyon na nakadeposito sa kung saan ang bangko. Sa utak lang yan na Trillanes. Mayor, ilang ito nakapay na magkaso ko kang Trillanes? Ano? Ang file ng kaso kay Trillanes, nakapay po. Wala pa akong natumbang ako sa motor. Nag-file na ba yung pagkaso kay Trillanes after the Quadcom meeting? Kaya nga, alam mo, pinapakita mo ng bangko, fake talaga yan. Hindi ka makakuha ng, kung magkuha ka ng sa bangko ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung balandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, another crime yan. Alam mo, hindi ko na lang kasi Ngayon yung sinasabing disbarment daw laban kay Vice President at impeachment against LDP. Ano comment ko doon?
Si Inday? Opo. Ay, kagaligayan ng Inday impeach nila. Total, malayo pa man yung 2028. Di magpasyal sa mga sa pasyal sa. So she's running in 2028 for president. Wala siguro. Sabi mo kasi malayo pa ang 2028. Therefore, yun ang conclusion. Kaya pa, malayo pa. Doon na tayo, pagdating natin, mag-decide tayo kung tama na yung, sabi ko nga kay Inday, tama na yung Vice President. Total, tatay niyan, Presidente ma. Okay na yan. Well, Mr. President, have you ever, there were reports that there were threats sa buhay ni Inday before sa mga, among his guides, and then, did she ever confer with you or talk to you about it? We do not talk about politics, Inday. No, not politics, security. Security, kaya ni Inday. May security yan si Inday. Huwag kang maniwala, wala yung security. Being the father. Sa tayo mong gibati ito, nakita niyo siya seeking for help, and you were there. I suppose you were still awake that time. Ito ang feeling mo yun. Lingaw. Meaningful. I am entertained. Wala man nangyayari sa anak ko. She is not hurt. Of course, there's yung hearing sa confidential funds niya. Bakit man ako magsabi, matakotin mo ako, i-imbestiya mo ako confidential fund? O sige, tanungin mo ako. What did you about? Sige, you ask me. I'll give you the correct answer. What happened to your confidential fund? Supposedly. Well, it was spent properly. But why is she not answering the Congress daw? Confidential nga eh. Bakit patawagin niya ng confidential kung Pero yun kasi yung issue na But ginamit you kept mum about it all along. hindi, lahat yan sila, patayan si Martin Romualdez, wag binabad ng bilyon yan. Kaya, mausapan lang naman. Maybe one of the things that I will do next is, of course, this time I would be appealing to every Filipino. Lahat na. Once and for all. Buhay man yung kuha, hindi man nasunog ang building nila, pero lang kung sunugin ni andyan man yan, buksan natin lahat. Huwag na lang muna yung ibang ngayon yung this year lang. Tapos, pagkatapos, buksan natin next year. Buksan ng Congress. Ang Congressman, hinamon ko ba sila? To open your books. Ang sagot naman ito ni Trillanes, open your bank account. Makihati ka pa sa putang inang pera ko. You know, sa bangko, huwag ka magtanong kung saan ko nakuha yan. Kinukuha ko yan sa hold up, nakuha ko yan sa smuggling. Wala ka nang pakialam. Nandiyan yan sa bangko. Pero ito, simple lang, opening of the bank, may libro. Hindi naman bangko yan eh. So, audit. Pero bingi man sila mayor sa Ang hindi talaga ino-audit. Telling you now, without batting an eyelash, ang hindi ino-audit, Office of the President, pati Office of the Speaker of the House. Magtanong ka ng witness, katabi ko, speaker man yan. No? Tanungin mo ba kung may malakas ba na sira ulo dyan sa audit na mag-audit. Audit lang yan. So Mayor, you are saying that you are open to opening the book of how she spent the confidential fund. Of course, he has to.
Nandiyan, inaano lang nila yan. Hindi pa yun na careful masyado yan. Alam kasi niya. Kaya ingat. So why can't she just explain it here? Ini-explain na nga iha. Sa document nasa documentary ano pa. Ngayon pag na-present na lahat sa COA, pero sa COA ang ibang dokumento eh. Kaya nga sabi niya Zulaika, wag mo na munang ibigay dito. Kumpletuhin mo na yung COA audit namin. But that was the reason that Attorney Silaika was cited for compliance. That's the reason why. Why should it be an interference kung sinabi ko, wag mo muna akong ipa-audit dito, tapusin mo yung audit doon, yung papilis nandyan yan. What is wrong with that? What is contemptible sa... In a word, how would you describe all these procedures from the Senate, the Congress calling you and your children for investigation? No, I cannot talk for the Senate. The Senate, it's a bit formal. Well, at Congress, Tanungin mo si Bebot. Si Bebot man nandun. Bakit ako tanungin? Hindi man ako you, how do you see this, no? Siya. Ikaw gani ang di pangutana. Kasi mo tanawan ni ginahimo ka sa Congress, no? It's you, Gwapo eh, Vice President. Bebot Alvarez. Ikaw gani. Kaya nga kinasagot kita eh. Ikaw na. Bugwa kanta ka ani ro, no? Layo. Gusto kayo mo feeling na yung mga personal na mali inyo, ha? Pero kayo na ba, no? You are yung pretended naivety ninyo klaro masyado. Alam mo naman yung politika yan. Alam ninyo walang oposisyon, walang liberal. Kaya nga ako naman, I'm aghast na ang ano nila eh, Marcos pati Duterte. Bakit wala man kami opposition kami in the sense that we can talk against them on many issues. Kung hindi sabihin mo na pero ang labas ngayon ang walang iba yung wala yung nasyonalista, liberal, ako po PDP. But kami nga yung ano yan, aywan ko ba? So you're the opposition now. Hindi man, but we will talk about issues against government. If it is for the people, if it is for the interest of the people, and against if it is not good for the people. So are you open for those other politicians who would come in and join your group? Wala mang matapang na politician yan. Bebot lang man. There are Who will join you? Wala matapang? Ha? Wala matapang na politician who will join your group? Mas grabe ito. Bebot kaya nung military, paanuhin na niya. Military, wake up. there are observers now from other countries. Hindi ganito yan, There's ha? a silent martial law in the Philippines. Correct. Yan. Ang tao ngayon wala nang mapuntahan. Kasi kay Zulaika. Biro mo, there was an order at a certain point yung the other night, dadalhin siya sa correctional institution. Kung natuloy nalagay siya, saan siya magtakbo? Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na Malacanang kasi itambalos-los bata niya. So itong tao walang matakbuhan. Yan ang sinabi ko.
there is a fractured governance. Nabali lang, hindi lang na-sprained. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can. It's a long process mapapil sa Supreme Court unless you dala ka ng kaso doon, matagalan yan. Mga next year pa yan. So if you want a redress of grievance remedy, so it is only the military who says. Kaya ang sabihin ko, presidente ako, nakita ko ang sitwasyon. Kung gano'n rin ang presidente na in face of so many errors there, nagtupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng breakage, fractured governance. It is only the military who can correct it. Are you saying a military junta can answer? No. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sundalo niya, mga opisyal dyan, sinabi na magpunta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to answer your question, ibig kong sabihin ang military, well, it's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila, doon sila na we are not anymore hindi na sila magkudita na magpunta yung tangki digira na sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo, out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. What do you mean out, Mayor? Hindi Getting sila out sa means? I don't know, basta hindi yan kudita, hindi yan ano, basta sabi lang ng military. You are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasali sa inyo. Silent protest. Not taking orders at all. Hindi silent protest. Military lang talaga. Oh, military silent protest na yun. Will not take orders from the commander-in-chief. Ano? They will not take orders from the commander-in-chief. That's it. Sabihin lang nga niya, Sir, wag mo kaming isali. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS, PhilHealth, 89 Tanong sa mo, pinagbili nila. Saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. At least sa Congress kung may resolution tapos a bill that would correspond with it, there's an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila na nakaalam nito. Yung Maharlika, sila na nakaalam nito. Walang participation ang people dyan, pati ito. So, ganitong 25 tons.
Alam ba ng military yan? Hindi sabihin nila, kung wala hindi na kami sasali ng laro ninyo. Pero Mayor, parang play safe naman ang military ngayon. Do you think si Brownell po ay mag-react ito? Can you restate your statement? Can you expect that Brownell will react? When ito, pag nilabas din ito, your question must also correspondingly appear. Importante yan. So, guard. Kasi may statement siya, dapat nagpartisan, dapat parang stay put lang yung military. Wala naman siyang sinabi, no? At in fact, si Inday nga nagsabi na tulog-tulugan yung chief of staff. Paano daw makakatulog yung AFP chief of staff? Matagal na siya natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga pulis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa diyan kay Pedro. Kaya yung SIPO ni mag-usap kami, yung SIPO ni Lagdameo magtulo yan. Hindi niya alam nagtulo yung SIPO niya. Minsan gano'n na lang yan. Alam ni Marcos na si Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila sa hit-hitan. So, another appropriate question would be, yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung mana, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Sabihin mo sa amin. Kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana we cannot get a correct and accurate or true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon eh. So under the constitutional provision of the right to be heard, kailangan sagutin ninyo yan. But would it help if one would... The right to be heard, the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan. Mr. General sa military. And the right of the people to seek redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. The right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Huwag na lang yung dalawang babae na inaano nila. Karaming sabi, ganon, tantrum. Hysterical yun, hindi yun ano. Eh, kung ikaw may kasama ka na worker mo, nag-delirium na, what are you supposed to do? Ako sa isang tanong na. Mr. Military, give us a right.
the right of information that is true and correct, the right of redress of grievance, and the right to protect us. To be short of challenging Browner na. To be short of challenging Browner na apply. Wala akong tina-challenge. I do not challenge to anybody. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? At kung sabihin mo hindi nila alam, address, sabihin ko, wag tayo magbulahan. Alam ninyo yan noon, alam ninyo ngayon yan. Sabihin lang ninyo, kaya kung gano'n na lang, sabihin ko sa lahat ng mga bata dito sa Pilipinas, guys, follow the president, start smoking marijuana and graduate sa Cebu. Yung presidente, gano'n. The best example is gano'n. But people are looking up to you as a patriot and nationalist. Ikaw yung And then people looking at me because the president is silent. Kita mo lang siyang ginawa. Dapat at first stage pa ng laalitan, sandali. Hindi naman dumaan estudyante yan eh. Yan si Sulaika, anak ni Joe Lopez yan. Sigma Rowan. So marami yan siyang dyan. But people are saying, pag muin mo si Tatay Digo, alsaming tanan. So how do you react to all this? Ayaw ko kasi presidente ako. Once upon a time, I was president. Now, I could just imagine what will happen to my country if things go awry. Ganyan na. So, hindi manggaling sa akin. It's been already. So kung ang tao na mayor ang pupunta at mag-alsa, So, I will take my cue from the military. Kung sabihan nila na, they will take this step, I will support it. Sige, Mayor, samahan mo kami, magpunta tayo doon sa, tignan nating records. We will ask. Tapos, ganun. I will follow. As the former president, do you see the repeat of history? No. Leave me out. Ako basta kung may mga ganong uprising, sinabi ko na sa kanila, I'm out. Wala akong participation. But will you not, No nothing. so if just No nothing. You're just airing out as a citizen. Mayor, I mean, to enjoin them to opt out, what? to opt out from supporting what you said was the Mr. President. Are you not going to enjoin them to opt out? That's civilian na ako. I have no authority to order No, them not to order, but just to enjoin them or and I am not enjoining them. I am not telling them anything. Ito lang ang tanong ko sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict? Yes, about 4 years. Ngayon magsabi, yes sir, we are a loyalist bunch of sabihin ko sa Pilipino, taga Davao, sabi nitong mga military natin, okay daw.
Ang critical dyan is alam nila na durugista si Presidente. Hindi nila, tanungin lang nila yung kaya isang kita mo kung hindi bangag. Tama isang gwardiya dyan sa Presidential Guard nagsuicide, minumura. If you can tap the fingers and say, ikaw, huwag ka masyado matulog. Kunti na lang. Ano kung ako yun. Isin mo, huwag ka matulog. Kape ka lang. Murahin mo. Kaya po napahiya. Sundalo na pagkamatay. Meron din na ang Colonel Mayor na Nabaril. Sa argument yun. It was an argument about the present situation. I do not know whose side was the Colonel. Was with. Colonel, hindi mo nagsuicide yun. Yung PSG nagsuicide doon. Minura niya eh. Ni Mrs. Marcos. kailan yan, Mayor? Bago lang. Tinatago ba nila? Siguro mga 2 months pa lang ako na umalis. Mayor, may ano dito pa-ask daw, paano mag-react si Browner kasi ang sister daw ni Browner ay na-appoint ng Court of Appeals. So, Browner is a non-reactive soldier. Pero going back, what Alam mo, depende yan kang Browner. How he looks at kung pabor siya sa bayan at alam niya he would insist na matino, wala man tayong magawa. That is his view. Now, for the others, Mayor, from these happenings po, as a former president, how will you help your people from the sufferings? again ma'am, As a former president, how will you help your people from these sufferings? suffering. Ma'am, sinasabi ko na ngayon, there is a fracture. There's a fracture now in the governance of Marcos. It cannot be remedied. There is no relief in sight. It is only the military who can correct it. How? I do not know. But how if, Sila man yung protector ng konstitusyon. So, bahala sila. what if the military will not do something, sir? Di palakpakin, let us applaud the military. We applaud the military for doing nothing. Do you think, Mayor, takot sila? Well, we'll slap our hands and say that the military is takot. Kaya sinabi mo eh. Hindi ko sinabi yan. Ikaw ang nagsabi. what is the worst manifestation? Siya yan, oh. Hindi ako. What is the worst manifestation or element of silent martial law that you can now see in this government? Hindi naman talaga martial law because martial law is something like Silent martial law. martial law is a military takeover. Mayroon akong i-suggest. Itong fracture na ito, mabigat to. Because ang nasa taas sa Congress, tambalos-los, pati ang presidente, they're now trying to be in cahoots. They would attempt to change the constitution. Diyan na magulo talaga dyan. And to make Martin from speaker mag-transition to si Martin mag-transition to speaker to the parliamentary prime minister. And there is the ceremonial president na lang si
Marcos. Sir, what's your reaction for the possibility of no L next week? No election. Possibility. It can be possible. Wala yung cards wala sa Pilipino. It's in the card. The cards is being held by Martin Romualdez and President Marcos. Na kuan po ni PNP Chief Martin na nagpagawa siya statement before na ang mga drug users daw kaya di addict. Usa po yung comment na to ay nagagamit lang daw para mag-overtime or extend ang ilahang oras sa pagpanarbaho. From the PNP Chief mismo. Ang Ang mga nagagamit daw og drugs kay dili daw atin. Nagagamit lang daw sila, labi na daw sa mga trabahante para lang daw extend ang ilahang oras sa pagpanarbaho. maganda yan. Maganda yan. So, what is an addict? And what is not an addict? An addict who uses shabu and continues to hit, inom. But the other kind of addict is trabaho, hit, para hindi makatulog, hit. Tapos at the end of the day, siya ang kakainin na makinarya niya. Kasi sabog na siya. Siya na yung papasok doon sa oil mill o sa corn. But Mayor, would it help if one person there, like si Martin Romualdez, would give up on his dream of becoming president in 2028? Wala na, I don't think so. Wala nang pag-asa. Wala nang ngayon, meron akong suggestion sa military. Pero hindi ko muna bitawan dito. After I shall have talked to the military, magpunta man ako ng Maynila, I'll be frank with them, ilagdag ko yung baraha, pareho rin dito, pero much more, dalhin ko yung mga tao na ganito ang nangyari sa pera natin, pati itong gold reserve natin. Ilan na ba ang dollar piso nga? 59. So may plano kayo ngayon na puntahan ang 25 tons. magpunta ng Camp Aguinaldo? Meron kayong plano? Naka-schedule na ba? Ako? Opo. Hindi ako napunta ng... Yung sabi mo kausapin mo. Seban lugar. Hindi doon. Pero hindi rin tago. Yung freewheeling discussion, para sabihin nila nagaplano ka ng kudita o rebellion. Ayaw ko yan eh. Kasi naging presidente nga ako. But you are optimistic na the military will talk or meet you? Ayaw ko rin kung yung gusto lang. Yung kita ko na who share my same. Kasi ako hindi naman nag-agitate talaga ng forcible removal. Pero wala pang schedule. Wala ako, malapit na. I don't know kailan wala. Would you have an appointment with General Borna about this? Talk man-to-man about this issue sa kanya? Ni General, it's useless. It's useless. He cannot talk for himself. So, ibang general, sir. Hindi rin. Dito ako sa baba. Might as well talk to the lieutenant colonels, lieutenant colonels, and major and down. The ground commander. Grabe What if ba they sa do a pagpapalaki loyalty ngayon? check, Mayor? Takot lang. Sa mga mababang posisyon, marami bang nagpapahiwati ngayon, pero takot lang sila because the chain of command. You know, to the military, of course there is the military discipline. But if you can talk, if it
if it is really to the interest of your country. Why should you not? Mayor, And they resort to loyalty check, Mayor. Again? They, among themselves, they're going to do loyalty check. The military. It's not my business to have a loyalty check. It is for the military itself to check sa kanila if they are still loyal to the Constitution. Alam mo yung protector of the Constitution, that's a very... what does it mean to them and what does it mean to tayong mga tao? Hindi ba mahirap on your part, Mayor? Like, nung panahon ni, ng dictador noon, madali kasi everybody was in Manila. Right now, the Dutertes are based in Davao. Hindi ba mahirap to mobilize or... Hindi sila maniwala. Ako may pera ako. But why would I waste my money going there? Wala naman akong kita. Ang ginagamit kong pagkain ngayon, yung retirement ko, malaki nga. Pero I am now 80. Kung mag-abot ako ng 90, saan ako kuha ng pera? You think that retirement can sustain medisina pati lifestyle ko? Ano lifestyle mo, Mayor? Iyot. Sir, even your fracture, but you are part of the whole. What is the Ang equation? pagganon. Iyot. Gusto mo na yung gabi na. Even the fracture, but you are still part of the whole. What is the equation? No more. Leave me out. Ayaw ko na. I'm just give a statement. Bahala kayo. Mayor, what do you expect after meeting with some of the military officials or officers? Sinasabi mo. What do you expect from them after the meeting? After meeting them? Military? Yes po. Wala ako sa military. Sabihin ko nga, ibigay ko sa lahat sa kanila ang opsyon. Alam nila that they are serving under a commander-in-chief who is a drug addict. Na wag nilang bulahin ang Pilipino na hindi. Alam nila yan. And they can always check it out to the Presidential Security Command. Bahala sila. Kanilang trabaho yan eh. Protector of the Constitution. How do you protect the Constitution? So if we protect the Constitution by saying that we will protect a drug addict for president for another 4 years, well and good. Yun ang gusto ninyo. Yun ang masunod. Will you ask the military that question, Mayor? Again? Will you ask them that very question that you just said now? The protector of are you going to ask them that? Sinasabi ko lang, ngayon na. Sinasabi ko na, I'm not asking. I'm telling them, sabi kasi ngayon, that they are the protector of the people. And that itong free expression, itong the right to be on the opposite side is always protected by the Constitution. And the right of information, importante yung information eh. Saan na naman ang pera namin? So we are invoking sa military na ang tao kami nagtatanong the right to be informed about the money that has been spent since then, and the right of redress of grievance kung nawala na. Kagaya nito, PhilHealth, contribution namin ito sa individual eh. Kayo, wala hindi sa PhilHealth. Tanungin ko sa iyo ngayon, saan yung pera ninyo ngayon?
ito ang naiwan na lang is out of the 89 billion, 29 na lang. So yung ang nawala nito, tanong ninyo saan yung pera ngayon? Saan yan? Saan ang pera niyan? Ayuda. Hindi mo man ibigay yan sa tao kasi ginakuha yan sa bulsa natin para sa kung magkasakit tayo. If you spend it for some other way, that is malversation. And that I will tell ang sundalo, sabihin ko sa kanya, that is malversation. Do you demand PhilHealth na mag-explain ito? Yung PhilHealth, do you demand na mag-explain ito sa public? Mag-explain ako sa public? Bubulahin kayo niyan. Ngayon, nag-comfort kayo kay VP Inday after nung Thursday Wala ka kay tugas ng babae yan. Kamalditan yan. Doon lang. What's your Kaya, reaction kaya. sa sinabi ng administration na hindi daw kayo isasubmit sa ICC, but if you are willing daw, makikipag-coordinate daw sila? I heard Mr. Marcos say that if he wants to submit himself to the ICC, we cannot do anything. Mr. Marcos, Presidente ka man, look at it. Wala akong problema. Insignificant rin ako dyan eh. But if you are going to recognize ICC, you're eroding the sovereignty of the country. Mas mabuti pa, wag ko na lang idama yung bayan. Pack up na lang ako, tapos kung may magplite na taga-ICC, bigyan ako ticket. Doon ako sa korte nila, mag-exhibition ako. Sabihin ko man lang sa ICC, sino ang taong pinatay ko, pinakauna? Anong kalan? Saan? Anong ginamit ko? At anong rason? Tapos, sinong pangalan ng tao na pinatay ko last bago umalik ako pagka-presidente? Saan? Bakit? At anong ginamit ko? So you're willing to face the ICC? Ay, ko. At yung pinakagitna, nasabi mong pinatay ko, kailan ang birthday noon? So kung walang masagot na yun, Lapot-lapot si Mandela yung pinatay mo. Pero ngayon, isang question mo is because of your admission that during the Quadcom hearing, sabi nila may task force na daw na ginawa ang DOJ to investigate. So what I said that I ordered the killings? Yes, correct. Tinanong mo sana sino, saan, paano, at anong araw. Kasi yung kamatayan tayo, kada patay niyan, katanong kita kung ano ang nangyari. Ang sanksyon. Wala na. Pag-preparar ka ng, hindi kayo pwede maglay. But on the investigation na binubuo ng DOJ, Ang investigations, nandoon ka sa police. Huwag ka Did you write the book ba during the... wala naman doon na extrajudicial killing, care of Rudy Duterte. Trillanes, huwag mo na lang, ako gusto kong patulan. Pero alam mo talaga, hopelessly bugok. Talagang wala ka rin makuha eh. No use to engage a person na dreamer. But they're saying you did a lot of biting. Personally, did you bite the hook while they were fishing? Ano? They're saying that you admitted a lot, and you were saying that they are into fishing expedition. Have you remembered a moment na you bite the hook?
of the Congress? Kayo, nakikinig man kayo. Ikaw. Wala kayo nakikinig man kayo. Was there, did I take the hook? Bait? Yeah. Saan? When you said that you ordered the killing, Oh, and also when you said that there was the killing of what? Chickens ang sinabi ko doon. Hindi ko man may ano. Alam mo naman sabihin ko, look, because they were stupid persons ask me questions. I was answering them stupid answer. So what did you admit? Yes, I would admit what? Because they would like to hear na anong gusto nilang what would like to hear. So binigay ko sa kanila, yes, I admitted killings. 1,000. Pagdating ko, so what about the statement? Good look. If you ask a silly question, you get a silly answer. If you're an ignoramus, you get an ignorant. When I said, thousands of chickens. Marami kong pinatay. Mayor, in the lighter note, anong feeling nakatabi kayo ni De Lima? Wala, hindi ko talaga, matagal ko na-realize. Narealize na, Hindi kasi ganun siya pala. Okay? gunstick na yun. Hindi talaga there was never a time nagganon siya. Tignan mo ang camera ulit. Yung almost mo binato yung mic, ano siya, consent? Kaya ano kasi yung mic nakatali pala. Binunot ko ng ganon, ito sana kaya walang ano. Yung microphone ba, may pag ganon ko, tali. Wala ko sinabi niya, Noy. Ano sinabi ko daw? Wak. Doon sa ano? Bitaw. Mayor, ano po ang reaction natin tungkol sa sagot ni President Pilipinas na sa pagtatangka ni Titi Sara, sabi ni PBM, yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Any reaction? Huwag niyang palampasin. Anong gawin niya? Gawin niya yung gusto niya. Wala ka dyan kay... Kita mo hindi ako sumasagot kay Trillanes. Alam mo kung sino nagsabi? Yung Mayor. Sugutin niya. Kasi... Yung players na sa baba dyan. Manila, kasi Lorenzana. Tugong patulan. Mayor, nakikita mo yung sa mga social media ng mga reaksyon ng mga tao. Ang balita ay sa government, yung mga reaction nila is bahak-hak. Yung mga emojis na bahak-hak. Bakit? Saka solely Duterte pa rin. Marami Duterte pa rin. Ibalik ang Duterte. How do you feel about it? Wala na yan. I said, I'm out. I'm finished. I am finished.